magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Nakakatawa tong tanong niya eh. Sabi niya, Dear Nicole Yala and Diego Bandido, bakit ko kailangang magsipag kung parehas lang naman kami ng sweldo ng tamad kong katrabaho? Alam mo, may point. Umihirang mga tanong. Bakit ko kailangan magsipag kung parehas lang naman kami ng sweldo ng tamad kong katrabaho? Actually, it makes sense. Oh. Ito yung masasabing na ang dami mo na nga problema, nagdagdag pa to. Ang dami na nga nating isipin, dumagdag pa ito bukod sa geng-geng na bagong language. Oh. Yung mga youngstana, kaya shout nga out. Totoo eh. Kanina si Conyo Bicolano sabi niya sa akin, Keki Dinosaur. Ano yun? Keki Sor o Keki, basta, nakakaloka. Dati ibang definition ng Keki eh. Ngayon, may mga Keki Sor pang nalalaman. Mga dumadagdag pa sa sandamukal natin. Ayan. Mga problema. Correct. Pero alam mo, nabasa ko na rin naman tong statement na to eh. Na parang, wag ka naman masyadong magsipag sa trabaho. Total naman, parehas lang naman kayo ng sweldo. Nung tamad mong katrabaho. Actually, to begin with, kung meron kayong sistema na high-tech katulad ng meron sa amin dito sa MBC Media Group. Hindi din, kahit na kapag ang katrabaho mo ay tamad, laging late, laging hindi marunong umintindi ng mga sistema, magiging iba pa rin ang sweldo ninyong dalawa. Kasi makikita yung pagiging late niya, merong mga bawas po yun eh. Tama. Diba? May mga gano'n naman. Pero gets ko yung picture na, ba't ako mag-e-effort ng bonggang-bongga? Ito nga, parehas lang kami ng level. Ang tamad-tamad. Hindi mautusan. Diba? May reklamo, may attitude problem. Ganyan. Alam mo, it all boils down to work ethics. Tama. It all boils down to that. Ako, pag halimbawa, merong nagsabi sa akin ng questionin niya ako ng marami mga bagay, hahanapan ko din muna siya ng butas. sasabihin ko sa kanya, bago mo ko sitahin, kung ano ang wala ako, tingnan mo muna kung wala kang late. Tama. Diba? Alam mo, yun yung problema nating mga tao. In fact, may parable niya na naikwento sa Bible. Na halimbawa... Nagbago na talaga si Diego Bandido. May mga parable na siya. Dati ibang ball yung Merong isang landlord, inutusan niya yung trabaho kayo dun sa ubasan. Ayun ba yung parable of the talents? Iba pa? Parang ganon. Na, alam ba, yung oras, merong mga huli na, same pa din yung sahod. Kumbaga, nagreklamo. So, ikaw, nag-start siya, oras na kami? Simula umaga, pareho lang kami ng sahod. Nakakareklamo naman din talaga. So, ano sabi sa Bible? Para masabihan na natin pero syempre, nasa desisyon yan nung nagbibigay eh. Diba? Pero bukod doon, ako naniniwala. Parang ang logic doon, maaring late nga sila, pero binilisan naman nila, mas madami yung trabaho nila kaysa sa umaga, pabanjing-banjing. Baka nagpetics. Ayan, nagpetics. Kaya ang ending, parehas lang din. Yan, Ganon, diba? Hindi, tsaka pero totoo yun na yung mga ganyang klaseng katanungan, itatanong po natin sa kinauukulan, sa mas mataas. Na bakit? Pero totoo eh. Parang pare-parehas lang naman tayo ng ginagawa. Hindi, pare-parehas lang tayo na kunyari ng posisyon, ganyan. Pero bakit ako yung mas masipag, ako yung mas nag-e-effort, pero parehas lang din kami ng sweldo. Hindi ba't may mali doon? Ganon. Feeling ko ganon yung yung sinasabi niya. Pero may mga mata nga yung kinaukulan, di naman yung basta naging mga boss yan.
na hindi nag-iisip. Oo. Nakikita yung galaw mo. Nakikita nila. Baka sa ngayon, hindi ka pa umaangat doon sa katrabaho mong yan. Oo, posibleng inaay ka na ay si ito yung next in line. Naghahanap lang. Correct. Kaya lang, hindi pa siguro panahon. May mga tamang pruning pa, tamang training. Halimbawa, may na-stroke na isang pumanaw na. Pwede ka na. Pwede na. Hindi kasi yun yung katotohanan eh. Totoo. Hindi po talaga basta-basta ang isang posisyon na fill up hanggat walang nawawala dyan. 'Di ba? Parang katulad dito sa atin. Kailan lang ba nagkakaroon ng opening for a DJ? DJ, tama. Kapag wala pa namang namatay, pero ang mga usual ay may mga umalis. Oo. 'Di ba? Ganun lang siya. Saka lang magkakaroon ng opening. In fact, ganyan yung opening. kwento ni yung kilalang broadcaster si Larry King. Bago siya nagsimula sa radyo, talagang nakitaan siya ng potensyal eh. Pero pumasok muna as janitor, naglilinis, utility. Sabi niya pag may nag-resign, papasok ka. Nung may nag-resign yun, pinasok siya. 'Di ba? So kailangan hindi lang din ito kasipagan. Totoo naman, kailangan mo maging masipag kasi work ethics nga ito. Correct. Ako naniniwala pa rin ako na at the end of the day, it's how you see your job. Kung paano mo gagawin yung kahit walang nakatingin o walang sweldong involved. Paano ba ako kapag nagtatrabaho? Yun talaga work ethics, napakahalaga po niyan. Ayan. Pero bukod doon, ang kaakibat po dito is, meron bang opening sa mas mataas na posisyon? Or, hindi ako sure, hindi ako masyado maalam tungkol sa mga ganyang mga organizational chart. Or meron bang posisyon na pwedeng magawa para sa'yo? Kasi minsan ginagawa yun eh. Kapag meant ka talaga na maging mas mataas, pwede kang gawaan ng title, ng position, ganon. So, wag mo nang tingnan yung mga katamad mong mga katrabaho. Ganito lang yan. Kung gusto nila magpakatamad, kung ayaw nila mag-effort dun sa trabaho na meron sila, hindi mo problema yun. Wag mong problemahin yung mga ganyang klase mga bagay. Ikaw, kung masipag ka, huwag kang tatamarin porke may tamad kang katrabaho. Hindi yun yung tamang pag-iisip. Malay mo yung tamad mo na katrabaho, nasa radal na para nasa listahan. Nasa listahan na pala ng boss mo na isang strike na lang, ay, nako, ligwak na. Totoo. Tapos gagayahin mo. Ano ka, mayaman? Kasama ka dun sa noisy. Sa true. Nakalista ka din. 'Di ba? Alam mo, kung meron po tayong gagayahin sa opisina or i-emulate sa opisina o kaya kahit kanino sa community natin, ang gagayahin po natin yung merong kasipagan, yung alam mong umaangat. Correct. Hindi yung ang titingnan mo ng titingnan yung mga petiks. Hindi mag-petiks din ako. Ganon. Naalala ko lang yung usapan natin kahapon. Usapan po namin ni Nicole kahapon na yung AI na pwede nang palitan yung mga empleyado. Ngayon petiks-petiks ka. Totoo. Petiks. Pero totoo yan ito lagi ko tong sinasabi simula nung nagkaroon ng AI na parang feeling ko kaya na talaga ng AI palitan lahat ng trabaho. 'Di ba? Hindi pa ito, feeling ko yung kaalaman natin sa AI, hindi pa siya yung ganung kalalim. Kapag mas lalo pa nating nalaman kung gaano siya kalalim, talaga namang wala na pong trabahong matitira. Feeling ko masahista na lang. 'Di ba? Alam mo yon yung ganon. So, kung ang AI ay posibleng palitan ang lahat ng trabaho, mga kabisyo, ano yung edge ng mga tao? 'Di ba? Anong edge natin ng mga tao? Kasi sa totoo lang, ang AI walang attitude problem yan Kapag ka nagka-problema, kapag nagka-problema yung AI, magre-reset ka lang, magre-reboot, maghihintay ka ng konti. Ang tao, attitude problem. Tama. Ang daming issue. Ano pa ba? Panayang leave, 'di ba? Mga ganon. Pag sinabi ng boss sa AI, nagawin mo to, gagawin. Literal na gagawin niya. Ang empleyado, hindi ba't may bulong-bulong pa? Bakit naman kasi kailangan ko tong gawin? Kasi naman ganon-ganon. 'Di ba? So, maaari at posible talaga mapalitan ng AI. So, it all boils down to ethics. Tama. Alam niyo po, ako ang nakikita ko ganito may mga trabaho talaga na pwede na talaga siyang palitan ng machine. Yes. Kaya lang, ang nakikita ng mga boss, o nakikita naman kinauukulan o yung mas mataas, may concern ako sa'yo kung ikaw mismo na empleyado, concern ka din sa trabaho mo, di ba? Bakit ka tatanggalin? Correct. Di ba? Mabait ka sa trabaho mo, hindi ka petiks. Mabait ka sa mga kaopisina mo, di ba? Bina-value mo yung work na meron ka. Ba't kita papalitan? Alam kong may pamilya ka. Alam kong may binubuhay ka. Alam kong kapag ka tinanggal ko yung trabaho na yan at pinalitan kita ng AI, mawawalan ka ng kabuhayan. May pamilya nga maghihirap. May pamilya, di ba? Pero
Pero kapag ka nagkaroon na ng scanning, sino yung mga pwedeng unang tanggalin Ayan. at palitan ng AI? 'Di ba? Ang unang tatanggalin diyan yung mga petics, yung mga laging Ayan. late. Tapos gagayahin mo. Tapos doon ka Yung walang naiinggit. pakinabang. Correct. Doon ka naiinggit. Correct. Doon ka naiinggit dun sa walang pakinabang. Doon ka Oo. naiinggit dun sa tamad. Tama. Hindi ganun yung mindset. Oo. Diba? Maaring totoo, ganun po talaga. Minsan hindi patas ang buhay. Nagtatrabaho ko ng matindi, tas parehas lang kami ng sweldo. Bakit ganun? Mapapatanong ka naman din talaga. Pero wag kang mag-alala. Nakikita yan. Ayan, Diba? totoo. Parang si Lord. Parang, Oo. bakit gawa naman ako ng gawa ng kabutihan pero parang puro challenges lang yung dumadating. Samantalang yung kaibigan ko, Oo. alam kong may kabit, Ayan. masama ang ugali, nagnanakaw, o kung Tama. ano man. Bakit parang ang blessing niya sandamukan? Oh, actually yun yung lesson dun sa sa parable sa Bible na nakita nung landlord kung paano sila magtrabaho. Ayan. Yung late na hinire niya, na same lang din yung yung sahod doon sa mas maagang pumasok, Ayan. mas madami pang natrabaho yung late kaysa doon sa nauna. Oh, 'di ba? So Yung ibig mga sabihin ganon. nakikita ng mga boss. Ayan. So wag mong gayahin yung tatamad-tamad kasi Correct. again, baka kandidato na ngayon naliligwakin. Oh, Ginaya diba? mo ba? Biglang ikaw yung kasunod. Sabi ng ng kumpanya, magre-retrench tayo. Eto, may mga Oo, candidate na. eto Uy, may na. humabol pa isa. Ayos to. Ayos to. Okay naman to nung una. Hayaan mo na yan. Bakit parang naging candidate? Naku. 'Di ba? Bakit? Kasi 'di ba? Oo. Ano 'yun ang nakita mo yung katamaran. Tapos doon mo Oo. doon mo doon ka nag-focus. Baguhin Oh. siguro natin yung mindset natin na hindi tayo dapat magpa-influence sa negative. Yan. Positive dapat. Negative pa yung Ganon. pipetiks-petiks, Oo. tatamad-tamad. ganun. Siya yun eh. Oo. Kung wala siyang pangarap at siguro mayaman siya, wala siyang pakialam, siya yun. Oo. 'Di ba? Ang intindihin mo yung sarili mo. Mhm. Kung papaano, tsaka hindi ba't masaya din sa puso? Oo. 'Di ba may ganun bang fulfillment na pag uwi mo ng bahay, alam mong ang dami mong ginawa, alam mong nakapag-contribute ka, Oo. alam mong ikaw ay nagpapasalamat sa trabaho na Yes. meron ka. Ito na naman po, tayo mga kabisyo, isang paalala po. Madami po sa atin nagrereklamo sa trabaho na meron tayo. Nakakatamad, ba't ang daming inuutos, bakit kailangan tong gawin, 'di ba? Pero tandaan po natin, there was a time in your life na pinagdasal mo na magkaroon ka ng Tama. trabaho. There was even a time in your life na pinangarap mong makapasok dyan sa kumpanyang yan. Oo, sa amin ang problema po namin ni Nicole, napapagalitan kami ng mga asawa namin. Kasi pag uwi namin sa bahay, trabaho pa rin. Correct. Anong oras na? Akala ko ba, gato asawa ko, akala ko bang aga kitang dinala? Ba't hanggang ngayon hindi ka pa tapos? Galing ka na sa trabaho, tapos magtatrabaho ka na naman ngayon. Ay nako, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That song was brought to you by Oh, Ayun. yun eh. Ala ko ba, 7 a.m. nandiyan ka na eh. Ganyan asawa ko sa akin eh. 7 a.m. nandiyan ka na. Tapos pagdating ko ng mga 6 p.m. o ka 6:30. Ano na naman, ano yan? May in-email ako, teka lang. Di ba kanina ka pa 7? Tapos may eksena pa tayong pag-uwi natin, yung parang visit na visit tayo kasi may hindi parang kulang yung Oo. oras mo sa ano yung habulin mo. Minsan nadadamay pa sila. Pero feeling ko, hindi ko naman nilalahat, pero wag ka, merong mga iba. Ay, ito lang ang trabaho ko. Oo, sa oras na to. Ayan, oo. Wag mo akong istorbohin kasi Oo. ito lang yung trabaho ko. Wala na, Pero sorry. tama din naman sila in a way. Oo. So kaya nga it all boils down to to work ethics, Ayan, oo. work attitude, 'di ba? How do you value yung mga ganyang klase Kasi mga bagay? it pays off din yung work ethics mo eh. Ano ba kung ikaw yung tipo ng trabaho ng tao na talaga yung trabaho mo kahit beyond the hours ng trabaho gagawin mo pa rin kasi ikaw to eh. Yeah, ikaw Ako to yun. This is how I do things eh. Pero katulad nga din ng sinabi mo kanina, Jegs, tungkol sa parable of the parable. Hindi ko basta alam kung yun. talents Oo. ba siya o basta tungkol sa parable. Maaari din naman. Kaya nga 'di ba hindi ba't yung mga overtime, hindi sa lahat ng oras ina-approve. Oo. Kasi maaaring
Yung 8 oras parehas yung binigay sa akin, pero siya natapos niya on time. Aha. Ikaw kailangan mo mag-OT. So, Tama. ibig sabihin, may problema din sa Correct. sa ano mo, sa work Yan. ethics mo. Oho. Pinetics mo ba yung kalahating araw para kaya hindi mo natapos? Oo. 'Di ba? Yung gano'n. Basta, in other words, sa madaling salita, ito lang gusto nating sabihin, mga kabisyo. Wag ka na mainggit dun sa katrabaho mo. Pareha, 'di ba? Gets mo? Baka makasama ka pa dun sa pagligwak sa kanya. Correct. Palitan ng AI. Ay, Oo. wag na. Ang dami Huwag tayo po natin influence sa mga negative, doon tayo sa positive. True. O, sige, tuloy mo lang yung swimming mo dyan. Oh, go. Kabilaan na to. Bumabaha na ng pag-swimming to. Okay. O Sige. siya, exit na po kami. Salamat mga kabisyo. Bye. Bye-bye. Flooding na yun. Metro's #1 Love Radio.